Alleluia, 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 Alleluia. Manlulubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglilingap araw-araw. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat na ito? At ayaw nilang kinanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sinulat po ito ni San Mateo ng ating pinagdiriwang nakapistahan ngayon, si San Jose na isang manggagawa. Sa titulo pa lamang po ni San Jose na patron ng mga manggagawa, the root word ay gawa. Ibig sabihin, alam din po natin na wala tayong naririnig masyado tungkol kay San Jose. Pero isa siya sa mga kinikilalang mga banal ng ating simbahan na bagamat wala masyadong mga salita, walang mga tinitingnan na kaniyang ating matutunan sa mga sinasabi. Ang kanyang tahimik na paggawa. Maraming mga dalubhasan kinikilala sa lumang tipan, sa buhay ni Moises, lalo na sa buhay ng mga propeta na ang kanila mismong dinadala ang salita ng Diyos at ito'y ipinapahayag ng lubusan. At iba pang mga banal nagsusulat para ipapaliwanag ang salita ng Diyos. Pero ito si San Jose ay tahimik lamang. Gawa. Mga kapatid, kung atin pong obserbahan ang ating lipunan at ang maraming alitan, ay nang dahil sa bawat isa ay gustong kilanlin at gustong makungker ang buong mundo, sasakupin at kontrolin. Makikita na po natin yan sa mga iba't ibang mga dako ng mundo na kung saan ang mga nag-aaway na mga bansa gusto nilang kilanlin, gusto nilang ipakita ang kanilang lakas. Gusto makonquer ang mundo o makontrol ang mga tao. Hindi lamang po ito sa malakihang pagtingin ng mga nag-aalitan at nag-aaway at nagkakaroon ng giyera, maging sa atin, gustong-gusto nating kontrolin, gusto nating makonquer, at gusto nating ipapakita na kung tayo ay makikilala. Kung kaya nga, pag mayroong mga violations, halimbawa sa trapiko,
Marinig natin ang kwento na ipinapakita at binabalandra ang kanilang impluensya. Sino sila? Kapatid sila ng ganito, kamag-anak sila ng ganito. We want to be recognized. We have to understand, sisters and brothers, that above all in this world, ito na po yung ating namulatan. Ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating nakikita, na kung tutusin, gagawin na lamang po natin. Ipapakita na lamang po natin ang patuloy ng paggawa ng mga nilikha ng Diyos, na maging sa ating pagpapahayag ng mga salita. Ito po ay kinakailangang ipapakita muna sa gawa. And if necessary, kung kinakailangan, magsalita ka. Ibig sabihin, marami po sa kapanahunan ngayon, maraming salita, kung kaya't hindi na nagkakarinigan ng bawat isa at hindi na marinig ang mga pagninilay ng mga salita ng Diyos. Kung kaya't sa magulo at maingay na mundo, we have to lessen the volume at babalikan natin ang ating pinanggalingan ng pagninilay ng may katahimikan upang mapakinggan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi po ang ating kalooban ang basihan ng ating mga intensyon, kundi ang kalooban ng Diyos. Madalas po kung hindi natin naobserbahan sa ating mga pagdarasal, ating naiisip na ang Diyos ay para na lamang consultant ng ating buhay. Pag tayo dumudulog, Panginoon, itong gusto ko, Panginoon, ibigay mo sa akin. Panginoon, ang lahat ng intensyon ay nakakasentro sa atin. Very seldom that the intention of our Lord Jesus Christ is being proclaimed by us. Kung kaya nga po ang kinalalabasan na kung tutuusin, ilan po tayong mga Kristiyano sa buong mundo, billion mahigit, pero kung makikita na po natin, ang lakas, puwersa nito sa pagpapahayag, simula sa paggawa, ay maiba ang direksyon ng ating mundo. Pero nang dahil halos lahat ay nagsasalita at hindi nagkakaringat, hindi makikinig, at ang kanya lamang intensyon ay pinapakinggan. My dear sisters and brothers, si San Jose po ang uliran, bagamat ang kanyang pananahimik, ang kanyang ginagawa, ang siyang tinutularan ng ating mundo sa ngayon. Na kung ating pagdarasal halimbawa ay matutugunan ito, hindi po ba natin napapansin na kung ating mga dasal ay maging ito'y sentro ng ating buhay para sa ating inihiling? Ano po kaya ang ating saloobin pag ang ating itinadasal ay mapunta ang biyaya sa ating katabi, sa ating kapitbahay, o maging sa ating kaaway? Ang mangyayari po siguro sa atin ay magtatampo. But this is supposed to be the dynamics of prayers. Dahil nga po halimbawa tayo nagdarasal sa isang Ama natin sa langit, so ibig sabihin tayo magkakapatid. At kung tayo ay merong dinudulog na ating mga pagdarasal at hindi man ito napunta sa atin at napunta ito sa iba, tayo nagagalak. Ito po ang tinatawag na inclusive understanding of our prayers and intentions rather than just to conquer and control. Pag ito po ang nating naging kaisipan, iba ang takbo ng ating kapaligiran at takbo ng mundo. Tulad ng ating Panginoon Kristo, siya ay nagdarasal hindi lamang sa kanyang pamilya, hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang sa kanyang mga apostol at mga disipulo, kundi sa lahat ng tao at ibang mga nilikha ng Diyos sa mundo. His understanding of prayers is inclusive. Kung kaya nga tayo naligtas ang bawat isa
dahil ini-include niya tayo palagi. Maging sa ating panalangin, we have to be inclusive. Na kung titingnan natin, kung hindi man natin matanggap ang hiningi natin na mga biyaya ng Diyos, tayo natutuwa dahil maging ang ating kaisipan ay napabago ng ating Panginoon Kristo. Kung napunta man ang biyaya sa iba, marahil nakikita ng Diyos na masikit ito nangangailangan para sa iyo, at dahil magkakapatid tayo, we have to include them. That is a highest form of the expressions of our prayers, that we pray for all and each one of us. Dahil sa hindi natin inekala na bagamat mahina ang puwersa ng ating dasal, pero ang dasal ng katabi mo ay mas malakas at ikaw ay nabibiyayaan, doon natin makikita ang mga talinghaga at senyalis na mga kaloob ng Diyos. So what we actually have to respond to the many gifts that God has given to us already in this world, we have to pray for each other. Whether we receive what we intend or not, the important thing is we always have the connection with our God.